Laudianco, siya po ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Good morning po, Attorney Laudianco, si Xander po ito at si Angel. Good morning, Attorney John. Magandang umaga po, Sir Sander, Ma'am Angel, at sa lahat po ng taga-subaybay na ating programa. Good morning po. Opo, although hindi pa naman ho ito ganap na batas, pero ano na ho ang reaksyon ng COMELEC? Ano na ho ang ating ginagawa kaugnay po ng BSKE, supposedly on November? Nakikita po natin kung gaano kaseryoso po ang ating both houses of Congress dahil halos pareho na po sila ng version na naipasa po. No? Ang ginagawa po natin ngayon, bagamat ito po talaga yung original na sana ng COMELEC, panggat wala pong bagong batas, hindi po pwedeng tumigil ang COMELEC sa paghahanda. Kaya po yung timelines namin, tuloy po kami. Lahat po ng delivery ng procurement, tuloy po kami. Meron lang po kaming isang medyo hinuhuli na delivery, yung pong ating mga ballpens, thumbprint takers, tsaka mga indelible ink. Kasi po kung talagang matutuloy ang bagong batas, 1 year lang po ang shelf life niyan. Sayang naman kung matutuyo. Pero the rest po kasi naman ng ibang gamit, kung malipat pa ng halalan, hindi naman po masasayang, magagamit po natin. So tuloy-tuloy lang po ito. Kumbaga mataas na yung porsyento ng paghahanda po ng COMELEC dito po sa BSKE. Opo, Ma'am Angel, napakataas po. In fact, napag-uusapan nga po doon sa hearing, mga around 85 to 90%. Bakit? Ang natitira na lang po na gagawin namin ay una yung deployment, pangalawa yung training ng ating teachers. Practically, yun na lang po yung natitira dahil ang balota po na-imprenta na, ang lahat ng election returns, lahat po na-imprenta na po yan. So ang gagawin na lang po namin, either ide-deploy yan at ite-training doon po sa buwan po ng September at October po. Kumbaga ho, yung balota ho kasi standard po no, sa buong Pilipinas, iisa ho yung kanyang forma. Tama po, at blanco po yun, wala naka-imprenta na pangalan, so magagamit natin. And by the way po, hindi po ito first time na nangyari. Around ko sa akin po pagkakaalala, parang 2 beses na po yan na nakapag-imprenta na kami ng balota, biglang may bagong batas, nilipat yung halalan, nagamit naman po natin kahit na ibang petsa yung nakalagay po sa balota, di ba pang papel po. Pero Opo. gaano kalaking pondo yung masasayang kung sakasakali na ipagpalibang muli ang BSKE, Attorney John? Ganito po, sa 19 billion po na ating pondo dyan, 8 billion na po yung nagastos ng COMELEC. 9 billion po kasi yung gagastusin natin sa honoraria ng mga teachers at iba pang kasali sa halalan. So ang masasayang lang po dun sa 8 billion kung sakasakali, ito pong naimprenta natin ng mga listahan ng botante. Kung matatandaan nyo po, pagpasok natin ng school, may nakapaskil na mga pangalan ng botante. Meron po dun sa pagpasok mismo sa mga kwarto kung saan tayo boboto. Kasi po kapag po pinagpaliban yung halalan, obligado po ang COMELEC na magpa-register po muli. Pag nagpa-register tayo, mababago yung composition ng mga presinto. Bukod pa doon, dadami po yung ating presinto, dadami teachers pangailangan. Syempre po pagdating sa huli, medyo hihingi po ng COMELEC ng karagdagan dahil sa paglobo ng ating pumbutante. Tama ho ba, Attorney Laudianco, yung binabanggit po ninyong printed, ito yung ang tawag dati ay EDCVL. Ganun pa rin ho ba ang tawag ngayon? Hindi na? Tama po, pareho po. Dalawang Same klase pa rin. po yan. EDCVL po, yung pong Precinct Computerized Voters List na binibigay natin sa PPCR Vietnam Trail para matulungan yung mga kababayan pagpasok dun sa paaralan. At yung mismong nakadikit po sa ating pinto. mga pinto, tsaka yung hawak ng teachers po. Yan po yung tinatawag naman nating EDCVL po. May larawan po kasi yun. Opo. Attorney, kung sakasakali, pang ilan na nga po ulit to na postponement po ng BSKE? Mula po nung nakaraan nung 2023 po, supposedly dapat nung 2025 meron, nailipat ng isa pa, pangalawa po sa serye na ito kung sakali man. Doon naman po sa panukala na gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials, ano po ang pananaw dito ng COMELEC? Kami po ay susunod lamang sa ating Kongreso kasi ayon po sa ating saligang batas, talagang nasa kapangyarihan po ng ating Kongreso ang magtakda ng termino ng barangay at SK officials. Sila po yan. Pero nakikita rin po namin yung advantages dahil nga po dun sa pagdinig. Nakikita namin ang pamahalaan po pala natin require yung tinatawag na 5-year plan. Kung ganun lang din po, bakit nga po hindi? At total naman po, lagi nauurong, nadadagdagan, might as well po sundin na rin yung logic na ito po kung 4 years kung 4 years, 5 years kung 5 years, basta kung ano po ang sinabi ng Kongreso, susunod po ang COMELEC. Pero kung COMELEC po ang tatanungin, mas convenient po ba na ma-postpone o matuloy po on November 2?
yung bagay po na yan, wala po kaming sinasabi dyan. Dahil tandaan po natin, ang role ng COMELEC ay tagapagpatupad lamang ng mga batas panghalalan. So kung ano po yung batas na umiiral, kailangan sundin po namin. At gaya nga po nung aming stand ngayon, habang walang bagong batas at merong umiiral, yung Republic Act 12232 na nagsasabi sa November 2, yung BSKE, tuloy po kami sa paghahanda. Tuloy yung aming timelines. Kaya sa September 28, kung wala pa pong bagong batas, tuloy po yung filing ng COC po namin. At ihinto lamang po namin ito kapag ka po may batas ng bago. So pati pala yung filing. Oo, tuloy pa rin. Pati ho yung pagbili ho ng tinta. Ano ho yung date na supposedly kayo po'y bibili ng mga ink, ng mga ballpen? Nabili na po ito, na-procure na, na-bidding na po. Delivery na lang po yung dinidelay po namin ng konti. Pero dapat po ito'y makarating na ng September, itong buwan po ng September. Kasi hindi po pwedeng October ito darating dahil October po ay nagde-deploy na kami yan. Kaya nga po kami magalang na nanawagan sa Congress na kung ano man po ang kanila maging aksyon, sana po ay magkaroon na ng linaw itong buwan ng Setyembre. Para kung kailangan namin hinto ang paghahanda, hinto na po kami. Ayun. So dapat by September pala. Dapat may batas na. Final na. Para ang COMELEC naman, hindi urong Oo, sulong. kasi parang Sila'y ang hirap. naiipit Opo, parang hirap naman po nun. So, tama po. At sinasaalang-alang din po namin. Ito nabanggit po ni Chairman Garcia rin. Kasi meron pong ilang grupo rin talaga na talagang seryoso po. Kung meron daw pong batas, ay i-challenge nila sa Supreme Court. Oo nga. Ganun pahalaga na ito pong September magkaroon na ng linaw. Para kung magkakaroon man ng TRO ang ating Supreme Court, may sapat na oras pa rin ng COMELEC para ipagpatuloy yung aming paghahanda nang hindi naman kami lumabag sa TRO na yan. So napakarami pong dapat din isipin sa bagay po na ito. At kung magiging October 2027 na po yung halalan, babaguhin natin, tama po ba, Attorney John, yung election calendar, yung mga deadlines at iba pang mga inaasikaso ng ating komisyon? Tama po, pero ang prevailing po ngayon, yung version sa Senado at nakita namin na may counterpart na rin po sa Kongreso, ay ililipat po ng 2028 pagkatapos ng ating national at local elections. Ang logic po kasi dito, una, masunod po yung 5-year term. Pangalawa, yung susunod na halalan po ay hindi na magkakasabay. Nakita po nila rin kasi ang hirap ng COMELEC. Pag nagkakasabay sa loob ng isang taon, ang dalawang malaking halalan, medyo challenging po talaga. So, ito po yung mga bagay na isinasaalang-alang ng ating Kongreso. Opo. Magkano ho yung supposedly honoraria po ng ating mga teachers per person po? Pinareho na rin po namin dun sa national at local elections dahil in fact, mas mahirap nga po yung gawain dahil manual election. Correct, opo. Ano po yan, nasa 12,000 po yung ating chairperson, nasa 11,000 po yung ating second member o yung poll clerk at yung third member nila ay nasa around 10,000 po yun. Yun po yung ating naibibigay. Yun, opo. Mas mataas na po Mas yan as mataas. compared sa mga nakaraang taon. Ay opo, pinantay na po natin sa national at local elections. Kasi po, kung titignan nyo, napakahaba po nung oras ng halalan. Mula 5 a.m. po kasi yung early voting hours ay pinapatupad na nila. Tapos ang botohan po sa manual elections, 7 a.m. to 3 p.m. and then mano-mano pong bibilangin yung balota. Mano-manong isusulat at i-accomplish. Kaya medyo kahit pa paano po ay masuklian natin yung kabayanihan at hirap po ng ating mga teachers. Opo. Attorney John, maliban po dito sa BSKE topic, dito po sa special election naman ng 4th District ng Cavite. 3 days to go pala. August 29 po ang eleksyon. Kamusta na po yung ating preparasyon at all set na ba, Attorney John? Opo, tuloy na tuloy po. Maayos po ang paghahanda po natin dyan. Maaga natin pong napagandaan kahit na nagkasabay-sabay yung preparations, BSKE, yung BARM election, saka nga po ito, maganda po naging preparasyon natin dyan. So sa mga kababayan po natin sa Dasmariñas City, 4th District ng Cavite, tuloy na tuloy po ang halalan natin dyan po sa Sabado para magkaroon na po kayo ng halal na representante sa House of Representatives po. Manual lang yun, di ba po, Attorney? Tama po, manual po ito. At ang inaasahan po nating boboto dyan ay halos 440,000 na mga registered voters po sa Dasmariñas. Kaya po sana lumabas po kayo at iparinig nyo po ang inyong pagpili sa pamamagitan ng pagboto. Opo. Anong oras po ang botohan at meron pa yung mga pang-senior, mas maaga po yung kanilang pagboto. Tama po ba, Attorney John? Tama po, mula po 5 a.m. to 7 a.m. ang exclusive po na early voting hours para sa senior citizens, persons with disabilities, pati na rin po
ang mga pregnant women. And then yung 7 a.m. po hanggang 3 p.m. para naman po sa mga kababayan po natin na yung regular voting hours. Pero sabi nga po namin, yung mga PWD seniors at pati na rin po yung mga buntis, kung ayaw nila ng ganun kaaga, pwede pa rin naman pong bumoto doon sa regular voting hours. Priority pa rin po at hindi po kayo papipilahin. Hindi, tsaka experience din namin yun, attorney, kumbaga, kahit hindi sila dumating doon sa masyadong maaga, pag dumating ho sila Priority naman. oo kumbaga may ibang pila ho talaga ang senior PWD buntis eh. Tama po, binibigyan po natin ng saalang-alang yung kanilang kondisyon kaya dapat lang po naka-priority po sila. Opo. Ito hong sa BARM parliamentary elections, meron hong isang election-related violence na naitala. Yun hong pag-ambush po dun sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Makakuwa. Sa palagay po ba ninyo, sa inyo pong assessment, mapayapa pa rin ho ba itong ating BARM elections? Opo, kung titignan niyo po, no, mula pa po nung July 30 yung ating election period at nag-iisa lamang yung naitala po na election-related incident. Kaya sabi po namin, generally peaceful po sa buong BARM. Sana yung mga kababayan po natin, pag nadinig na merong ganyan, akala nila napakagulo. Ako hindi po, matahimik po sa buong BARM. At ito po yung pinagsusumikapan natin na sana hanggang makatapos ang halalan, ganito po yung sitwasyon. And by the way po, salamat sa PNP at sa ANP, halos 25,000 po yung COMELEC checkpoints na sa buong BARM. So malaking tulong po ito sa pagpapanatili ng kapayapaan. Opo. At may umiiral din, Attorney John, na gun ban. Ay opo, mula po nung July 30 ay gun ban na po dyan. Natatagal po ito hanggang sa matapos yung ating halalan. Kaya nga po meron na pong naaresto na mga around 17. Natuloy na po ang pagsasampa ng kaso dun sa piskalya. Kaya po sa ating mga kababayan, kahit po may legal na permit kayo sa inyong mga baril, pati pagdadala at lahat, registration, kung wala po kayong COMELEC Exemption Authority, huwag po ninyong dalhin. Dahil kasong kriminal po to, ang parusa, pagkakakulong po ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatan yung bumoto, at kung kayo po ay nasa pamahalaan, may perpetual disqualification to hold public office pa. Opo. Attorney, sa ngayon tama ba? Nasa 27 po ng mga lugar ang nasa ilalim ng red category. Ang ibig sabihin, nasa pinakamataas na security classification. Ibig sabihin po ba dito sa lugar na ito magulo? Kaya na itaas po sila sa red category? Ako, Angel, Sir Sander, hindi po. No? Yun po yung tinatanggal natin sa isip ng mga kababayan natin. Hindi porket, actually 26 na lang po yan. 26. Yung 26 ay nasa red area, hindi po magulo. Ang ibig lang sabihin po nito, yan po, yung red na yan, dati either nagkaroon dati ng kaguluhan o kaya po medyo mainit yung labanan sa politika o kaya po merong presence ng armed groups pa na hindi pa nano-neutralize ng ating PAP. Kaya para bilang paghahanda ay nilalagay namin sa red nang sa gayon calibrated din po yung deployment ng ating mga troops po dyan. Opo. Attorney John, sorry ho, meron lang pong pahabol na tanong dito from our listener. Although I think nasagot nyo na rin ito nung nakaraan. Yun daw hong supposedly 50 million pesos na donation galing daw po kay Acting Dasmariñas City Mayor Elpidio Terdi Barzaga sa COMELEC. Ano ho ba yung katotohanan dito, sir? Naku, hindi po ito donasyon ng isang tao, ng isang opisyal. Ito po yung pagtulong ng sanggunian sa COMELEC. Dahil kung matatandaan nyo po, any local election po talaga, lalo na yung mga plebisito, special elections at kung ano pa, ay talagang may counterpart na expense po yung ating local government unit nga. At sa pagkakataon pong ito, nanawagan po kasi ang COMELEC na alam po natin na every year, 11 million lang binibigay po sa atin sa ating budget sa special elections at iba pa. Naubos na po yung 11 million na yan nung nagkandak po kami ng special elections sa Antipolo. So ito pong gagamitin namin sa ating pong Dasmariñas City kung saan-saan na po kinuha ng COMELEC na savings po yan. At bilang tulong po ng buong bayan, sanggunian po ito by virtue of the resolution, tumulong po ang ating Dasmariñas City local government para maisagawa po ang halalang ito. Wala naman ho yung parang effect ng kumbaga conflict of interest po. Naku, wala po. Dahil po ang magdi-disburse po ng gastos dito, hindi po sila. COMELEC po ito at kasama po ito ginastos sa pag-imprenta ng balota, pambaya dun sa ating mga guro na maninilbihan, dyan po mapupunta yan. Kung titignan nyo nga po yung pong mga plebisito at yung pong iba pa na mga maliliit na exercises, huli po kinukuha namin yan. Yung buong pondo po dyan ay kinukuha namin sa local government units. Dito po sa Dasmariñas, partial lang po yung manggagaling dyan, hindi po. Kaya ito po yung normal na kaganapan pagdating po sa pondo ng pamahalaan.
Alright, Opo. siguro parting message na lamang po, Attorney John, especially sa upcoming special elections Sa sa sandamakmak Cavite. Oo. na eleksyong paparating. Sa BARM parliamentary elections at sa kung ano-ano pa po. Go ahead po, Attorney. Maraming salamat po. Para po sa BARM po, tuloy na tuloy po. Wala na po makakapigil ang halala natin sa September 14. At sana po tuloy-tuloy po tayo sa pakikilahok po dito sa ating democratic exercise. Sa Sabado rin po, tuloy na ang ating special elections para maihalal na ang representante po ng Dasmariñas City o 4th District ng Cavite dito po sa ating Kongreso. And finally po sa Barangay at SK elections, manatili pong nakaantabay. Alam niyo po ang COMELEC po habang nandyan ang Republic Act 232, tuloy lamang kami sa paghahanda. Ngunit kung talagang magkakaroon po ng bagong batas na magsiset na ng bagong termino ng ating barangay at SK officials at dahil doon maililipat yung halalan, asahan din po ninyo na tatalima po ang COMELEC dito bilang tagapagpatupad ng batas. Maraming salamat po, Sir Sander, Ma'am Angel. Magandang araw. Attorney, pag ba kayo ay kumakain ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia dyan sa mga karinderya sa Intramuros, dumarating ba yung usapan na parang nakakapagod yata tong trabaho natin? Bakit ba natin pinasok? Attorney, salamat po ha. Thank you, Attorney, sa ulitin. Maraming salamat po kay Attorney John Rex Laudianco, ang ating COMELEC spokesperson. Alam mo si Attorney John, in fairness sa kanya, pag yes, one text ayan, away, oo. palagi yan siya nagpapa-interview. Kaya maraming salamat po kay Attorney John. Siguro pagka lalabas sila ng Palacio del Gobernador, di ba, sa Oo. Sasakay COMELEC. ka ng kalesa. O, tas dadaling ka na sa Fort Santiago. Diba? Parang magpagarote na lang kaya tayo. Uy! Hindi, pwede naman sila magsimba na lang. Ayaw nga. Sa Manila Huwag ka na Cathedral. Oo, tatawid ka lang. Tatawid ka lang. Oo nga, dalawa yun, no? Yung isa, pag kumaliwa ka, Fort Santiago. Yes. Na para bang gusto mo magpabaril sa bagong bayan. Siyempre doon tayo sa Pag kumanan ka naman, Manila Cathedral. Manila Cathedral. Tapos mga konting lakad lang, nandun naman sa San Agustin. Church. Oo. Oo nga. Tapos may Oo mga nga. katapat na restaurant yan. Masarap ang pagkain dyan, partner. Parang dadalhin ka sa nakaraan. Sa nakaraan na para bang